Magandang araw, ako po si Bal ng Musika Ride sa Kwentong Musikero. At ngayong araw, gaya nga na sinabi ko sa ating last na video, ay magkakabit tayo ng bagong horn dito sa ating ADB 160. Para naman madinig tayo sa kalsada dahil yung ating stock na busina talagang napakahina. So importante na meron tayong malakas na busina. Hindi naman bulahaw pero yung tamang maririnig lang tayo ng maayos ng mga kasama natin sa kalsada. So, ang kailangan natin, syempre, ay itong PIAA na auto style horn. Yan, ito yung aking binili. Ito rin yung ginamit ko doon sa aking RC250. So, subukan na to. Ano siya, magandang gamitin, malakas. So, ayan, pili lang kayo ng hanap kayo ng shop na nagbebenta ng mga authentic, yung mga legit na auto style ng PIA horn. Yan, makikita nyo naman yung mga seal niya. Pwede nyo i-scan yung mga barcode na yan para talagang sure kayo. Pagka hindi original, soli nyo. So ayan, ang mga kailangan natin, syempre, usay-isay natin, bukod sa ating horn. Ang kailangan natin dito sa ating gagawin ay ang isang 4-pin na relay. Yan siya, 4 yung paa niya. Then yung ating wire na gagamitin, kailangan, kung may makikita ko yung 14, mas maganda. Kung 16, okay lang. Pero wag nang bababa doon. Mas manipis na wire hindi maganda para sa ating busina. Kailangan natin ng mas makapal. Itong binili ko ay 14, so tamang-tama lang 'yan para dito sa ating busina. Siyempre gagamit tayo ng panghinang para doon sa ating connection, tingga, itong shrink tube para protektado yung ating wire na hihinangin kasi para hindi magkaroon tayo ng mga grounded na wiring. Then electrical tape at yung ating cutter. So simulan na natin. Ang una nating gagawin ay babakasin muna natin yung fairings nitong ating ADB 160. Okay, so natanggal na natin yung fairings ng ating ADB 160 at na-expose na nga itong ating stock horn. Ayan, yung cute na stock horn ng ADB 160. So baklasin natin to, tapos ikakabit ko yung hanapan natin ng pwesto yung ating PIA horn. Ilalagay ko yung bracket. Tanggalin muna natin itong tornilyo na to. So ayan, natanggal na natin yung ating cute na stock horn. Okay, ito yung ating PIA horn. Inopen ko na yung box. Yan lang naman, wala naman ibang laman yung ating box kundi itong dalawa lang. Yung isang 400 Hz tsaka yung isang 500 Hz. May kasama lang siya rito sticker. Ayan. Pwede mong itanggalin yung sticker ito, ilipat mo rito. Kaya lang, hindi ko na gagawin yun dahil nakatago rin naman yan. Tsaka mababakbak lang din. So wag na natin ikabit. Ngayon, hanapan na natin ng pwesto itong ating PIA horn dun sa ating ADB 160. Tara! Siguro ganito na lang yung magiging forma ng horn natin. Hindi naman siya nakakasagabal dun sa fairings at dun sa pagliko-liko natin hindi naman sumasabit. So ganito na lang siya, magkatabi silang dalawa. Ngayon, gagawin natin, wiringin muna natin yung ating mga horn. Baklasin muna natin. Okay, ngayon simulan na natin yung wiring. Pero hindi na ako magtuturo ng wiring sa inyo. At disclaimer lang, hindi naman kasi ako qualified na magturo. Dahil hindi naman ako lisensyadong electrician. Pero maglalagay lang ako ng diagram dyan sa screen para sundan nyo. Samantala, ako na bahala rito. Kung may mangyari man na hindi maganda, at least sa motor ko nangyari, hindi sa motor nyo. Okay? Babalikan ko na lang kayo kapag naikabit ko na yung mga wiring at titestingin na natin yung busina. Dahil doon lang naman ang gusto ko ipakita sa inyo na makapagpalit tayo ng mas malakas na busina kaysa doon sa stock natin. Okay, medyo hinapo na ako at tagalan ako sa pag-wiring ng konti. Siyempre, hindi naman tayo masyadong sanay sa pag-wiring ng motor. At naikabit ko na yung horn, yung PIA horn natin. Ayun siya. Hindi ko lang kung kita, medyo madilim. Yan, yung dalawang yan.
Bali, na-install na natin yan, yung wiring. Tapos na. Ngayon, tetestingin natin. Ito na siya ngayon. Yan, ang lakas. Hindi ko alam kung dinig sa camera, pero ang lakas niya. Yan, solid. Solid yung ating kusina. So ngayon, hindi na tayo matatakot na hindi tayo maririnig, lalo na ng mga truck pag may mga kasama tayong truck sa kalsada. Okay, ikakabit ko na lang yung mga fairings, tapos okay na yan. Isa pa. Isang testing pa. Ito naman sa harapan. Yan, kahiya, ang lakas. Anyway, yan, yung ating pag-install. Ilalagay ko na lang yung diagram na ginawa ko dyan sa, yan, i-display ko na lang dito. Pwede mo yung sundan, pero yung disclaimer natin DIY yan, destroy it yourself. So, walang sisiyan. Pero ito namang configuration naman na ginawa ko is applicable naman halos sa lahat ng mga motor. Pero ayoko lang talagang magturo dahil sabi ko nga kanina, hindi naman ako qualified na magturo ng electrical. Lalo sa motorsiklo, dahil tayo naman yung mga experience lang naman natin yung sinashare natin sa inyo. Ayoko na naman may mapahamak dahil dun sa tutorial na gagawin natin. So okay na yon. Basta ibibigay ko lang dyan yung diagram, tapos pag-aralan nyo na lang. Kung may mali, pwede nyong sabihin dyan sa comment section para naman na ma-educate natin yung iba na gusto rin mag-DIY ng kanilang motor. Ito, medyo malaking tipid to dahil hindi na ako gumamit ng labor. Bumili na lang ako ng mga materyales gaya ng wire, ng mga electrical tape, mga terminal ng battery. Yun lang na lang ang ginalas natin dito. So sana nagustuhan nyo yung ating video ngayong araw na to. At kung nakatulong naman ito sa'yo, sana huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at syempre i-share natin sa iba. Muli ako po si Bal ng Musika Ride sa Kwentong Musikero. Salamat!